Ito po guys, kape tayo. Nagbabantay tayo ng tubig. Oras po natin ngayon 10:20 PM. Nandito tayo ngayon sa tabing kalsada kasi nagpapatubig ako. Yung schedule kasi ng tubig sa water pump nagka-buhol-buhol kasi marami yung gusto magpatubig. Magkakape tayo para hindi tayo antukin. Naghingi po ako ng kape doon sa aking amo, yung may-ari ng palayan. Sabi ko kanina, pahinging kape. Kasi magbabantay ako mamaya 10 to hanggang alas 5 na siguro tayo ng umaga. Kailangan kasi magpatubig kasi nung Martes ako nagbumba ng pamatay damo. Sabado na bukas kailangan na yung tubig. Tama-tama siguro tong kape na to mamaya. Apat na maubos ko to, hindi ako siguro malalasing nito. Ayan, lagyan nating tubig. Bali, nandito ako sa tricycle ko guys. Tricycle ko yung dinala. Kasi pag single wala akong madadalang mga gamit. May natira pa akong krudo. Dalawang makina yung pinaandar. Para mabilis yung May tubig, tsaka baon. Mamaya-maya kakainin ko na yan. Kape muna tayo. Nagdala na rin ako ng sprayer ko guys, mga kaparmers. Kasi mayat maya pag malapit na mapuno yung isang pilapil, mag-i-spray na ako. Yung gamit kong pang-uod, yung burdan. Tsaka ready na yung sana yung duyan dito sa tricycle Yan. Mga guys, pag dumaan sa inyo yung video na to, paki-subscribe naman para makatulong. Kakaunti pa kasi yung mga followers ko. Yung isang cellphone ko, inaano ko na lang sa sounds para hindi ako maboring. Kape muna tayo, mamaya na tayo kakain. Kailangan natin kumain kahit gabi kasi nandito tayo sa para hindi tayo antukin. Kaya pala yung tricycle ko guys. Yung isa Rusi, yung isa Skygo. Napundar ko lang po ito sa kakaano ko ng palayan. Puro porsintuhan lahat. Wala po akong palayan na sarili. Yung lahat-lahat na inawakan ko, kulang-kulang 4 na hektarya. So nilagyan ko ng ilaw sa taas ng tricycle, yung chargeable na ilaw napaka sa mata. Ito kalsada ito, barangay road papuntang highway, barangay Tabangka, Numancia Aklan. Ito rin yung kalsada papunta na doon sa barangay hall. Nandito tayo sa irrigation. Yan. Ayan. Sus, may dahon. Bumaratang dahon. Dala ko pa yung kape ko guys. Huwag kalimutan guys. Kung mapadaan sa inyo to, paki-subscribe naman. Kasi pag lumaki naman yung network ko, willing naman ako tumulong sa mahihirap Marami ako sanang misyon na gustong tulungan. Kaso hindi pa tayo kumikita. Kailangan natin magparami ng subscriber. Hindi lang para sa atin yung kikitain natin, para din sa mahihirap. Kasi galing sa tao yung yung mga subscriber na yan, galing sa tao. Mga idol ko rin yung mga vlogger Kailangan nating makatulong. Yun na yung tubig. Sus, marami ng tawag dito, kalat. Mga damo-damo kasi yung mga bahay na nakatira sa ilog, sa tabing irrigation. Kung ano-ano lang tinatapon.
Kaya napupunta sa palayan yung kanilang ano, basura. Ko, doon na yung ibang dahon oh. Bali, 3 pilapil lang to siya guys. Pero isang pilapil na ito, malaki to. Halos umaano to ng ano, 50 o 40. Tapos yung isa na ano, pilapil, kung tawagin dito sa amin, pinanyo. Panyo yung forma niya, ito. Papunta yan doon, bukas. Baka maano ko rin yan. Pupunuin ko muna tong isa para makapag-spray ako ng pang-insecticide. Tapos ililipat ko tubig doon. Mayroon pang isa doon na maliit pa rin na ano, pinanyo pa rin. Iwan ko kung naabot ng 7 sako yung ano niya, yung isang pinanyo. Balik tayo guys, magkape tayo. Mabantay-bantay lang tayo kasi yung mga tao dito, pag hindi mo babantayan yung tubig na yan, akala nila irrigation. Hindi nila alam, binili yan sa water pump. Sa isang oras, sayo ang krudo. Sa isang water pump, 30 ang oras. Dalawa, 60 yung oras. Makalimang oras ka doon sa tig 60. Yun na yung babayaran ng may-ari ng palayan. Kailangan bantayan kasi mayroong umaano dito na sisirain na lang yung ano mo. Akala nila irrigation pero hindi pala. O, tingnan nyo yung mga kalat sa ilog sa ano, irrigation. Tama ba yan? Mapunta yan sa palayan. Mga tao na walang mudo, itatapon yung mga basura sa ano. Alam nilang papunta sa palayan yan eh. Yung dalawang water pump, mga ka-farmers, ayan yung tubig niya oh. Parang mahina kung tingnan kasi malaki na yung butas na yan eh. Ayan. Nung nakaraang tag-ani dito, itong hinawakan ko dito sa tabi ng kalsada, nakuhaan ko to ng 74 na sako. Yung isang sako dito sa amin, pag sinukat mo siya sa gantang, yung gantang tawag, gantangan, yung sa lata ng Del Monte na yung malaki, isang gantang ang tawag doon. Yung isang sako niya 25 gantas. Yan kasi yung roll dito sa amin, gantangan. Yung isang sako niya 25, 25 gantas. Yun lang yun. Hindi katulad nung sa Mindanao, sa kinalakihan ko sa South Cotabato, yung sako doon 4 na laton, puno yun, tatahiin yung sako. Ayun, siguro yung timbang ng isang sako nasa 62 to 70, mga ganun. Pag malaki pa sa feeds, hindi pa ganun ka kung yung iba, mabigat pa. Doon ako lumaki sa South Cotabato eh, sa Mindanao. Pumunta ako dito sa Aklan, yung edad ko 19. Nakalipas ang 1 taon, nagtrabaho ko sa Boracay, kargador sa pambot. At saka nakapunta ako dito sa Numancia, Aklan. Dito na ako nakapag-asawa, 20 po yung aking edad. Tapos yung asawa ko noon 14 pa lang. Kala ko noon hindi ako mabubuhay, pero nung nakita ko dito yung mga palayan, kape tayo guys. Nung nakita ko yung palayan, sabi ko sa sarili ko, kasi lumaki akong ano eh, palayan eh. Terus pagkadaming lumot guys, oh tingnan nyo yan. Yan. Oo, sumasama sa tubig. Nako, maano yung palay nito. Aray, nako, yun na. Ay, sus, yan ang habang inaano ko eh. Pag sumama yan doon sa palay, tumba talaga yung palay nito. Naputol yung salita ko guys. Nung dumating ako dito, 20 yung edad ko dito sa Numancia, Aklan. Ay, kape po tayo ha. Paplastar po natin itong ano, cellphone ako, may pulis guys. Nagrurunda yata guys.
Abang-abang kayo guys, dadaan yan yung pulis. Ano natin yung ano dito. Yung pulis dadaan. Mamaya yan na, umiilaw-ilaw na yung ano ng pulis. Tingnan natin kung hihinto yan. Pag guminto yan, magtanong yan kung ano ginagawa. Eh, sabi, nagbantay tubig. Hindi naman yan, curfew para lang yan sa mga bata eh. Hindi sila huminto guys. Mga bata lang yung sisitayin yan sa curfew eh. Tayo kita nila nakakapagkape pa tayo eh. Wala namang problema, huminto sila, tatanong nyo yan. Nung panahon ng pandemic kasi nagtaka yung pulis, naginto dito. Nagpupunla po ako ng palay, tawag doon. Punla. Kahit gabi. Kasi sabay bantay na ng tubig yon. Habang nagbabantay ka, magpupunla ka para maano yung oras mo, hindi ka antukin. Nung dumating ako dito sa Numancia, ibabalik natin yung usapan kanina. Nung dumating ako dito sa Numancia, 20 yung edad ko. Tapos ang asawa ko, 14. Hindi naman ako nagtaka na sabi ko hindi ako mabubuhay dito. Sabi, nung kabataan ko, ang sipag-sipag ko talaga. Kahit anong trabaho, gagawin ko. Lalo na yung mga mabibigat. Nakaranasan ko doon, nag-asawa na kami noon ni Mrs. Nasa Katiklan ako, nagkargador ako guys ng ano, buhangin, halublak, kabilya, lahat na lang na ikakarga sa pambot, papuntang Boracay. Doon na nahubog yung lakas ko. Lumaki ng tawan ko sa kakabuhat. Ang problema lang, pag magpahinga ka ng isang linggo, nilalagnat ako. Hinahanap-hanap ng katawan ko yung bigat. Kasi nasanay yung katawan ko dati sa mabibigat. Nung year 2001, 2000 hanggang 2003, murang-mura pa noon yung mga gatas na ano, nido, yung malaking ano, lata. Yung anak ko, hindi pa nga naubos yung gatas niya na malaki, mayroon na eh. Kasi ang kita ko noon sa pambot, isang kinsinas, mga nasa 5-7, ganun, sa pakyawan namin sa pagbubuhat ng ano, mga buhangin. Tapos, wala naman akong bisyo na umiinom. Sigarilyo lang noon yung ano ko, kasi pag walang sigarilyo, parang nabuburing ako eh. So nandito yung asawa ko sa ano, Numancia, ako doon sa Katiklan. Lingguhan ako kung umuwi. Papunta dito. Pagdating ng linggo ng hapon, babalik na naman Katiklan. Trabaho. Tapos nagtagal, parang nagkalugi-lugi na yung may-ari ng pambot. Tumigil na ako. Bumalik na ako dito sa Numancia. Doon ako nag ano, tulong ng gapas ng palay. Kasi marunong naman ako gumapas ng palay eh. So, yung katawan ko noon sanay sa mabigat. Pag yung ginagapasan namin, ang layo yung kalsada. Yung kalsada lang, layo. Yung ibang mga relative ni Mrs., yun ang mga kasama ko sa paggapas. Siguro mga 8 kami. Pero yung isang araw namin, halos minsan makakalinis kami ng 70 kakaban, 80. Ano na yun, pabilisan na galaw yun kasi puro binata yung mga kasama eh. Isang araw.
Tapos pagdating sa buhatan, tigdadalawang sako na yung buhat ko. Bandang huli nagsisi na ako sa kakagawan ko ng mga buhat-buhat ng malakas. Kasi sumakit na yung likod ko. Nagkaroon din ako ng karanasan, dinala din ako ng amo ko na dalisay, taga Barangay Hibong, Nabas. Dinala nila ako sa kan kasi matagal na ako sa Boracay noon sa kanila eh. Nagiging kargador din ako ng truck, almost 6 years. Mga 6 years din ako doon sa loob ng Boracay, kargador ng mini dam. Nung tumigil ako sa kanila, sabi nila nagkabangkaruti yung negosyo nila, nagkalugi-lugi. Paano hindi magkalugi? Kasi yung amo ko na lalaki may sariling karanasan na hindi naman pwede nating sabihin. Sabi niya, sama ka, doon punta tayong Davao. Maglinis tayong manggahan. Sige. Sabi niya sa akin, mga 2 linggo lang daw kami, uwi na eh. Sige, sama ako. Sumama ako doon sa Davao, Santo Tomas, Davao del Norte. Pero yung manggahan nila nasa Kapalong, sakop na ng Tagum. Nung unang dating namin maganda eh. Nagagrass cutter kami ng manggahan. Ang lawak pala guys ng manggahan nila. Nasa 10 hectares. 3 lang kami nagagrass cutter. Bago namin maubos yun, mahaba na yung damo. Tapos nung unang dating namin doon, yung mga sari-saring damo, yung mga kumagapang, andun na sa taas ng mangga. Nahirapan kami sa paglinis kasi napabayaan nila ng ilang taon yung manggahan nila. Nag-hire na kami doon ng tao na katulong. Naghanap kami ng tao na maggapas, yung mga tawag doon, ng damo. Nakahanap kami ng yung tawag nila, yung kanilang nitibo. 5 katao. Doon sila natutulog sa manggahan. Nagginawa lang nila ng trapal na kubo-kubo. Mga na 2 linggo sila. Nakakatulong sa amin. Yung hindi kaya ng grass cutter, sila yung gumawa. Sa pagpunta ko ng Davao guys, tawa ng Diyos, naabutan ako doon ng 6 years din. Ang mga karanasan ko doon hindi biro. Naranasan ko doon, napabayaan ako ng amo ko. Hindi na ako pinadala ng sahod. Nagsarili na lang ako ng sikap. Bumibiyak kami ng kahoy para lang mabinta. Tapos yung kinakain namin doon na bigas, hindi bigas. Bigas, mais, dilaw na mais. Tapos 22 yung kilo. Kasi kung bigas bibilin mo, 57 ang kilo. Minsan makatikim ka bigas, inip-ip pa. Tiniis po namin yun. Yung kita namin ni Mrs. sa 1 linggo, 500 lang. Kakaano lang ng kahoy, bibinta lang, biyak-biyak. Kung saan-saan ako kumukuha ng kahoy na bibiyakin, ibinta. Tapos kinakasya namin yung 500 sa 1 linggo. Bibili akong bigas na mais, yung mais na bigas, tuyo, mga panakot sa bahay, yung tawag doon. Lahat ng kailangan bibili ako kasi linggo-linggo ako bumababa ng bayan eh. Malayo kasi sa bayan, sasakay ka pa ng single na motor. Yung pamasahe mo doon 30. Mura na yung 30 noon, tapos malayo na yung tatakbuhin noon. Pinabayaan ako ng amo ko, nakasabi ako noon na, sabi ko sa sarili ko, pagbalik ng amo ko dito, makakatikim siya sa akin dahil pinabayaan nila ako. Nakaranas kami ng gutom doon. Minsan 1 bisis lang kami kakain ng kanin. Saging sa umaga, kanin sa tangali, tapos saging na naman sa gabi. Pakiramdaman mo yung tiyan mo kung gabi, tumutunog siya. Tumutunog, ganun. Parang hindi ka makakatulog. Inaano ko lang siya sa mga gulay-gulay. Kung wala akong diskarte siguro, iwan ko. Kahit anong trabaho, papasukin ko para lang mapakain ng pira na lang tayo magnanakaw. Yan kasi ang trabaho na
pinakaayaw ko mula noon. Prinsipyo ko kasi na hindi talaga ako mangingi alam ng ano dyan. Guys, paki-subscribe naman para makatulong tayo bandang huli sa mga mahirap na nangangailangan din ng tulong pag lumalaganap na yung channel natin. Idol ko rin kasi sila ni King Lax, yung mga tutulong sila Sir Gavin, idol ko yan. Paano mo ma-idol yun kung di ka rin kumikita pa? Mayroon din ako sa Facebook. Yung sa Facebook ko, Alan Ibalirto Nyakaw. Sabi ko sa anak ko, pwede yan nak mapalitan ng pangalan para maging katulad sa YouTube natin, yung Alan King. Sabi niya, pwede man pa, pero dapat alam ko daw ang password. Nako, sabi ko, nakalimutan ko password ko sa Facebook, kung ano na yun. Sabi ko, wag na lang. Mas maganda nga kung iba yung pangalan sa Facebook natin sa Reels, para dalawa yung kita natin bandang huli. Kasi ang sabi ni Mita, pag nagtanim ka, hindi naman agad-agad maani mo, katulad ng niyog yan, niyog na pagtanim mo 5 taon, 7 taon bago ka makakita ng bunga. Kaya tsaga-tsaga lang tayo guys. Hanggang alas 5 siguro ako dito ng umaga. Mapuno yung mayat maya pag maano na yung tubig, mag-i-spray pa ako ng pang tawag, insecticide. Kasi kailangan natin yan na uso na kasi dito yung uod pag ulan, tapos init na naman. Siguro mga 2 linggo na yata malapit na hindi na umulan dito. Kaya kanya-kanya ng diskarte kung paano makaroon ng tubig.